Isang mapagpalang araw, oras sa inyong lahat, mga kapag-asa. Sa mundong ito na punong-puno ng iba't ibang opinyon, isa lang ang tanging sandigan na hindi nagbabago. Ito ay walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Maraming katanungan, maraming kalituhan, pero sa bawat madilim na bahagi ng ating buhay, may liwanag na nagmumula sa kaitaasan. Kasama po natin muli si Pastor Hamura at ako po ang inyong lingkod, Brother Johnson Amican. At samahan niyo po kami upang patuloy na tuklasin, hanapin ang liwanag ng katotohanan na tanging Panginoon at banal na kasulatan lang ang makapagbibigay. Umpisahan na natin ang pagsusuri at pagsasaliksik dito lang sa Katotohanan. Ayan, tayo ay magpasalamat, Pastor, dahil muli binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makapaglingkod sa ating mga taga-subaybay. At maraming nag-aabang sa atin palagi dahil ito nga lang po yung isang programa na napapanood sa telebisyon na live question and answer. Kaya sa Kabisayaan, lahat buong Pilipinas at maging sa ibang bansa sa magitan ng social media, inaabangan po nilang programang ito. Yung sa mga nanonood sa GSAT, sa television, ay pwede nyo po kaming tawagan. Kung meron kayong tanong na live, ay meron pong mga numero na makikita po kayo sa ating mga TV screen at makikita po ninyo dyan. Yan po inyong tawagan para sa inyong mga live na question. 0961-722-7777. Yan po ay smart. At sa Globe number naman ay 0945-833-7000. Ayan. At anytime, pwede po kayong tumawag dyan. After po na madiscuss po namin yung nailagay namin sa title ng ating episode ngayon. At para naman po doon sa nagtatanong ng ating mga gustong mamanood sa mga television, tayo po ay mapapanood sa mga ilang cable TV. Sa GSAT 33, available po tayo. Sky Direct, Channel 15 po yan. Channel 45 naman sa local channel. Dito po yan sa Metro Manila. Samantala, dito sa Baguio, Pangasinan, Nueva Ecija at hanggang sa Tarlac, tayo po ay mapapanood sa Channel 44. Ayan. Sa mga nasa social media at alam nyo, mayroon kayong mga kamag-anakan sa probinsya, sa mga nabanggit na lugar, ay ipagbigay alam po ninyo sa kanila upang mapanood nila ang ating programa sa mga cable channel. At kung iba pong channel ang kanila pong nasubscribe, ay mas maganda po doon sa mga nabanggit po natin ay doon para 24/7 ay mapanood po nila ang mga programa. Hindi lang po ito, kundi yung programa ng Hope Channel sa buong 24 oras araw-araw. Okay, so Pastor, shout out muna tayo sa ating mga taga-subaybay at sa inyong mga kaibigan. Ayan, so siyempre, una ko sa lahat, binabati ko pa rin yung aking pong asawa at yung aking anak, si Zachary Saiden. At ganoon din yung aking asawa na si Lorena. Ayan, nanonood po sila ngayon. At siyempre, batiin natin si Pastor Jonel. Nakatutok po siya sa atin ngayon. Okay. So, binabati natin siya. Nung nakaraan nga, nabanggit ko siya ay in search for someone na I think natagpuan niya na kung sino. Ipagbigay alam sa akin, Pastor, at Ayan. madali tayong makahanap. Oo, si Pastor Jonel po ay isang napakasipag na pastor. Dito sa May Kawit, kaya binabati natin yung ating kaibigan. Oo, Ayan. matangkad yan. Kaya, At pinapabati rin niya yung kanyang kaibigan, si Sister Sophia. Ayan. So, ganun din, binabati ko yung aking mga kapatiran dito po sa Maliksi GOB. Ayan. So, nakatutok rin sila sa atin. Ganun din yung aking pinsan na Sister Jennifer. At ganun din,
sila Sister Gay. Ayan, dito po yan sa may Lancaster. At speaking of Lancaster, ay nagpapasalamat yung aking iglesia na pinaglingkuran nila Brother Johnson at Brother Gomer Oo. last Saturday sa isang napakagandang talakayan. Ano po, nagkaroon sila ng tanungan doon. At maraming mga katanungan ang nasagot. At binabati ko rin yung aking mga kasama na dito sa Cavite Mission. Ayan, binabati natin siyempre si Pastor Alvin El Rey. Ganon din sila Pastor RV, Pastor Lerimel, Pastor Licer. Binabati natin sila ng isang maligayang hapon at panonood. Okay, aki pong unang batiin yung isang follower or viewer ng ating ministry na na-meet ko dyan sa Camp Udunil. Isa po siyang teacher na nag-training din po dyan sa kampo. Si Ma'am Jade Bulanon Palinguma. Ayan, kung ito ay available pa, ipapakilala ko to kay Pastor Junel. Siya po Yeah. ay isang teacher, pero nag-training din po yan. At natutuwa ko sa na pagkakita namin unexpected na sabi niya sa misis ko, si Brother Johnson ba yan? Kasi nung makita ko, namukhaan ka agad kahit na nagupitan siya. Eh, ito yung follower na kasi napaka-pretty ng ating kapatid na ito. Ayan. Ay talaga naman active din po siya. So nakikinig siya pati yung kanyang papa at mga kapatid. Ayan. At meron din pong isa-shoutout natin mula po dyan sa Vienna International Seventh-day Adventist. Ayan, meron po silang mga nabautismuhan last Sabbath noong February 21. Binabati ko si kapatid na Tiloy Acob. Hindi ko alam kung yun ang kanyang totoong pangalan. At narito yung mga pangalan ng mga isa-shoutout natin dyan. Sila Brother Rene Sosing Pariñas. Ito po yung mga mga nanay at tatay na po natin. Sila Brother Angelo Resuento, Karel Villapando, at si isang kabataan, Jasle. Ano po? Siya po ay isang kabataan. So, salamat po dyan. Dyan sa Vienna International Seventh-day Adventist. Hindi ko alam kung anong kakasakop ng Vienna. Anong bansa bang nakakasakop nito. So, nandito rin, makatutok ngayon. Sila pa kapatid na Ruth Ramos from Saudi Arabia. Ayan, Brother Magwayin at kapatid na Leonardo Cabanag. At Sister Abigail Viado. Ayun, nanonood daw sila. Watching dito sa sasakyan. O kayo ba'y nagta-travel? Ingat po kayo, kapatid. Salamat sa inyong pagtutok sa atin. Okay? Ayun. Nandito pala sa screen nilagay. Okay. So, kaya, yan po mga kapatid. At habang tumatalakay po kami, pwede rin po kayong mag-post ng inyong mga katanungan. At doon sa mga gustong tumawag, ay tumawag po kayo para ipapasok po namin kayo. After po na masagot po namin ang isang request na topic po sa atin. At ito po yung tanong mula kay Will Agosto ng Negros Oriental. Malayo, Sabi niya, pasensya na kapatid, medyo na late ang sagot sa inyong tanong dahil nakarawan po ito eh. God PM Brad Johnson, may tanong po ako. Ano may tanong ako, ang mga Hebrew, kilala nilang Diyos ay si Yahweh. Bakit hindi itinuro sa karamihan ang pangalang Yahweh? Ayan, maraming salamat kapatid na Agosto. Okay? So, parang ang gusto niyang malaman ay dahil sa Hebrew, pastor, ay Yahweh, dapat ito ang ituturo. Ayan. Bakit nga naman, pati tayo mga Seventh Adventist, hindi natin binibigyan ng emphasis na dapat ang pangalan ay Yahweh. Malapas sa ating mga aklat, pastor, ay nagagamit yung Jehovah. Ayan. O kaya ay iba pang mga termino.
Ayan. Bibigyan po natin ng sagot ang ating kapatid nito at magbibigay tayo ng bonus na sagot para na rin sa additional information kung papaano naging Yahweh or Jehovah. Ayan. Kasi yung salitang Yahweh, mayroon na yung vowels, ano? Originally, wala. So, ibibigay ko sa iyo, Pastor, ang unang bahagi para sa sagot doon sa magandang tanong sa atin. Ayan, napakaganda po nung katanungan ng ating kapatid, si Brother Will. By the way, bago po natin sagutin po yan, nag-chat po si Pastor Jonel, Brother John, sabi niya, regards daw doon sa binabanggit mo kanina. Ay, Ayan, nako. pinaparegards sa atin. Napakagandang dilag ito. Opo. So ngayon po ay sagutin natin yung katanungan ni Brother Will. Una po sa lahat, ay totoo po na yung YHWH or yung Yahweh, yan po talaga yung nasa Bible na makikita natin. Actually, YHWH lang yan eh. Wala talaga siyang vowel sa original Hebrew. Dahil ito, ang tawag po dito ay tetragrammaton, ibig sabihin ay 4 na letra, na kung saan sa Hebrew, ito yung Yod, Hey, Waw, Hey. Or sa iba naman, Yod, Hey, Waw, Hey. Ano po? Na kung saan, ito pong YHWH na ito, hindi talaga siya binibigkas ng mga Hudyo sapagkat nagbibigay sila ng paggalang sa salita ng Panginoon. Hanggat maaari, hindi nila bibigkasin yan. Sabi nga dito sa aklat na Youngblood, na isinulat ni Ronald F. Bruce and R.K. Harrison, Thomas Nelson Publisher, ay ito po yung pagkakasabi. The divine name Yahweh is usually translated Lord. Kaya makikita nyo po sa mga translation natin ng Bible, kapag ang gamit nyo pong translation, yung mga modern translation, sa Tagalog, ang bagong ang Biblia, o kaya naman ay New King James or NIV, makikita nyo po na yung pangalang Lord na naka-caps lock. Ibig sabihin, naka-capital letter lahat. Yung L-O-R-D o kaya yung Panginoon. Pag yan po ay naka-caps lock, ibig sabihin, yan po ay translated mula sa YHWH. Ano po? Kaya sabi rito, the divine name Yahweh is usually translated Lord Yun. in English version of the Bible because it became a practice in late Old Testament Judaism not to pronounce the sacred name YHWH but say instead, my Lord, o yung Adonai, Brother Johnson. So sa madaling salita, kapag meron pong Hudyo na nagbabasa ng Old Testament, every time na may encounter niya yung YHWH, pinapalitan niya yan ng Adonai. Ano po? O kaya naman ay ng Elohim. Pinapalitan nila yan ng ganyan. Kasi nga, para sa kanila ay very sacred ng pangalan ng Diyos. At ganoon din naman sa atin, talagang binibigyan natin ng paggalang ang pangalan ng Panginoon. Sabi pa rito, a practice is still used today in the synagogue. Kahit daw sa panahon ngayon, ito pa rin yung practice na kanilang ginagawa. Okay. So, ngayon, gusto ko ipakita yung ilang mga verses kung gaano ba binibigyan ng Diyos o binibigyan ng Biblia ng kasagraduhan ang pangalan ng ating Panginoon. Ayan. Tignan po natin sa Awit 111, verse 9, makikita po natin dito na ang pangalan ng Diyos ay banal at nakamamangha. Psalms 111 verse 9. Ayan, titignan po natin sa atin pong Biblia para pag ma-encounter natin ito. Pansinin niyo po. Psalms 111 verse 9. Antayin lang po natin sa atin pong mga screen. Ayan. Sabi diyan, siya'y nagsugo ng katubusan sa kaniyang bayan, kaniyang inutos ang kaniyang tipan magpakailanman, banal at kagalang-galang ang kaniyang pangalan. So, ang sabi po ng talata, ang pangalan ng Diyos ay banal at kagalang-galang. At dapat lang naman talaga nating igalang ito. Tama. And then, tignan pa natin, Psalm 7 verse 17. Psalm 7 verse 17. Ayan, tignan din po natin. Sa parehong aklat, bababa lang tayo ng konti. Psalms 7 verse 17. Babasahin po natin sa Tagalog para mas maganda. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ayon sa kaniyang katwiran at aawit ng pagpupuri sa pangalan ng kataas-taasan. Pasinin po natin ang author ng awit, talagang umaawit siya ng papuri sa pangalan ng Panginoon na kataas-taasan. Hindi lang yan. Maging sa Psalms 148 verse 13,
talagang binabanggit doon na ang pangalan ng Diyos ay exalted. Ano po? Glorious above the earth. So talagang napaka-sagrado ng pangalan ng ating Panginoon. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit sa ikatlong utos, sa Exodus chapter 20 verse 7, binanggit doon na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat ang pangalan ng Diyos ay napakabanal po nito. So ngayon, ang issue, ang gustong itanong sa atin ng ating kapatid ay, bakit hindi ito itinuturo ngayon? Yeah. Bakit hindi natin sinasabi sa mga miyembro natin, pag kayo ay mananalangin, dapat ay Yahweh ang babanggitin nyo, Ano? So, ngayon, ang simple lang po ang kasagutan diyan. Actually po, mga kapatid, wala namang issue sa Biblia, kung gamitin mo man yung Hebrew na YHWH or Yahweh. Ano po? Bakit? Sapagkat kung papansinin natin, during the time nila Jesus Christ, yun pong paggamit nila o pagtawag nila sa Diyos, especially sa Diyos Ama, hindi naman po palaging YHWH, Brother Johnson. Halimbawa na lamang, nung si Kristo po ay napako sa krus, naalala niyo yung kanyang sinabi, Eloi, Eloi, lama saktani. So, my God, di ba? Bakit mo ako pinabayaan? O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, yun yung kanyang ginamit na term. So, hindi issue yon. Maging ang authors ng New Testament sa Greek, ang ginamit nila ay kurios. Madalas ay kurios. O ibig sabihin ay Lord. Pag Diyos naman or God ay Theos. So, hindi siya naging issue. Bakit? Sapagkat once na ginamit mo or binanggit mo ay Diyos, or Panginoon, alam ng ating Panginoon na nasa langit kung sino ang iyong pinatutungkulan. Yeah. Walang iba kundi siya. Po? So, yun po yung kadahilanan. Kaya, hindi po natin nakikita na ito po ay isang malaking issue sapagkat maging ang New Testament writers, wala silang nakitang problema tungkol sa bagay na yon. Kasi Brother Johnson, ngayon may mga grupo na kung saan ay ayaw nilang tatawagin daw nating Diyos ang Diyos or God ang Diyos. Oo, dapat sa pangalan. Dapat sa pangalan talaga. Ang argumento nga noon na ginamit sa amin nung kami may na-encounter, pag God ang ginamit mo, para mo daw tinatawag na aso ang Diyos. Kasi pag binaligtad daw yung God, dog. Sabi ko, hindi ganon. Kasi merong sariling definition, yung word na God, kesa sa word na dog, magkaiba yon. Bagamat pareho lang ng letra na naroroon, pero magkaiba po yung kahulugan nun. Same thing. Dito po sa ating pinag-uusapan, na hindi po kasalanan kung tawagin natin ang Diyos bilang Diyos, o tawagin si Jesus bilang Jesus o Panginoon, sapagkat maging ang New Testament writers, maging ang ating Panginoong Jesus, tinawag niya ang Ama na Diyos. Hindi palaging YHWH. Kasi nga, actually, yung gaya ng nabanggit natin ay hindi na po binibigkas kahit ng mga Hudyo, yung Yahweh. Nilagyan na lang yan ng mga vowels na kinuha doon sa Adonai para mabigkas siyang muli. Pero ang katotohanan niyan ay hindi talaga natin tuluyan pang nare-recover yung exact meaning o exact pronunciation noon pong YHWH. Siguro dito ko muna sasagutin, Brother Johnson, yung katanungan. Okay. Napakaganda, Pastor, sa iyong ibinigay na kasagutan. At gusto ko lang pong magdagdag din na susog po doon sa mga binanggit ni Pastor. Magbabasa lang po ako, mga kapatid, ng ilang quotation mula po sa history kung papaano po na ang original ay YHWH o kaya tinatawag na Tetragrammaton na ayon sa nagtatanong, Yahweh. Actually, hindi po talaga Yahweh yun. Kasi ang Yahweh ay may vowel, may vowel sounds kung tawagin. Samantalang sa original na Hebrew ay wala. At gusto ko pong basahin yung kilalang mapagkakatiwalaang encyclopedia, yung Britannica. Encyclopedia Britannica. At ganito po yung ating mababasa, mga kapatid. After the Babylonian exile, 6th century BCE, and especially from the 3rd century BCE on, Jews ceased to use the name Yahweh for two reasons. As Judaism became
a universal rather than merely local religion. The more common noun Elohim, meaning God, tended to replace Yahweh to demonstrate the universal sovereignty of Israel's God over all others. So, ano po ang ibig sabihin po nito mga kapatid? Mula po sa local patungong universal, binabanggit po rito. Nung una, ang tingin ng yung pangalang Yahweh ay ito po yung Diyos ng mga Hebreo. Parang exclusive, Diyos lang nila ito. Pero para ipakita, sabi rito, na siya ang creator ng buong mundo, ang ginamit na nila ay Elohim. Kasi hindi naman natin abot yung kanilang kultura, pero ayon sa pag-aaral, ay ganun ang culture. Pag sinabing Yahweh or kaya YHWH, parang ang may karapatan lang nito yung Israel. Pero nung sila po ay naging kalat na, yung Elohim, mga na plural, noun sa Hebrew, ay nagpapakita ng kadakilaan at kapangyarihan or majesty. So, yung tinatawag na strategic shift, hindi sa kinalimutan nila yung pangalang YSWH, kundi mas pinili nilang itaas ang kapangyarihan ng Diyos bilang Elohim or Creator para maunawaan ng ibang bansa na siya din yung Diyos kahit hindi lang ng Israel. Yan po ang ibig sabihin. Dito sa karugtong, nasabi dito, at the same time, the divine name was increasingly regarded as too sacred to be uttered. It was thus replaced vocally in the synagogue ritual by the Hebrew word Adonai or my Lord, which was translated as Kyrios or Lord in Septuagint, the Greek version of the Hebrew scripture. Dito ay binabanggit yung too sacred to be uttered. So ano po yung ibig sabihin po nito? Ang pagbigkas lang sa pangalan ng Panginoon ay banal. Bibigkasin lang po nila. Kaya nga, yung mga nagsusulat ng pangalan ng Diyos kung saan-saan na parang hindi pinahalagahan, kung ito ay sa panahon ng Old Testament, ito ay isang paglapastangan. Okay? So, batay po doon sa Leviticus chapter 24 verse 16 na sino mang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay papatayin. Kaya sila po ay natakot na basta uusalin na lang ito ng basta-basta. Ano? Yun ang naging dahilan. O para hindi po sila magkamali, hindi sila magkasala, at hindi po sila sumpain, kaya iniwasan nilang gamitin mismo yung pangalan ng Diyos, lalo na lumalaganap na ang Judaism. So parang ito ay yung kanilang tinatawag na fence law or protective interpretation. So hindi ito utos kundi parang ano lang po nila ito, pag-iwas na wag malapastangan. Okay? Ito po ay tinatawag na rabbinic safeguard. Doon sa practice sa synagogue, mga kapatid, ay ginagamit yung Adonai sa halip na yung pangalan. Kaya binanggit ni Pastor kanina, pati sa Biblia, yung nababasa yung Lord, capital L-O-R-D, ang original nun ay tetragrammaton. Okay? YHWH. So sa halip na bigkasin ang tetragrammaton, ito ay tinatawag po nilang fixed liturgical practice. Doon sa Greek Old Testament, mga kapatid, ay yung translation sa Hebrew Scripture ay mula sa YHWH patungo sa Kyrios. Yan, yung Greek Old Testament, yung Adonai sa Hebrew, sa Greek Old Testament ay Kyrios. Okay? Ibig sabihin, nung panahong iyon, accepted na ang substitute reading. So sa pagtakbo ng panahon, ay naging accepted na yung paggamit ng Lord or Elohim. So bakit mahalaga ito na malaman po natin? Ang Septuagint Bible na ginamit ng mga apostol
halos lahat ng Old Testament quotation sa New Testament ay mula sa Septuagint. Ayan kung ating pong pag-aaralan. Kaya doon sa pagkadating sa theological implication, mga kapatid, kung ang paggamit ng Yahweh ay required for true worship, bakit ang Holy Spirit ay nagbigay ng inspiradong New Testament na ang gamit ay Kurios? So, pinapabulaanan po dito yung mga sacred name believers na dapat every time natatawag tayo sa pangalan ng Diyos, dapat ay wag Diyos, wag Elohim, wag Panginoon, kundi mismo yung pangalan. So, hindi po yan accepted sa history. No? Hindi, kaya yung mahalagang paglilinaw dito, ito. Ang pagpapalit ng Adonai o kaya Kurios ay hindi po pagtanggi doon sa YHWH or Tetragrammaton. Hindi pagbabago, mga kapatid, hindi pagtalikod sa covenant name. Manapa ito po ay tinatawag na reverential substitution. Okay? Linguistic accommodation at saka cross-cultural communication. Ito po yung sinasabi sa atin ng history. So, sa Old Testament, YHWH at naging Yahweh, mamaya ipapaliwanag natin kung bakit naging Yahweh yon. Sa New Testament, Kurios. Kaya mahalaga po itong maintindihan po natin. Ngayon, pagdating doon sa post-exile Jews, ay natigil yung pong pronunciation, yung vocalization ng YHWH out of reverence. So, tingnan po natin itong kasunod na sinasabi po rito. Sabi diyan, the Masoretes, who from about 6th to 10th century worked to reproduce the original text of Hebrew Bible, replace the vowels of the name YHWH with the vowel signs of the Hebrew word Adonai or Elohim. Latin-speaking Christian scholars substituted the Y, which does not exist in Latin, with an I or J. So, the letter of which exists in Latin as a variant from a form of I. So, ang ibig po sabihin, mga kapatid, yung mga Masoretes, ito po yung mga Jewish scribe na lumitaw at nakilano ng 500 to 1000 AD na nag-preserve ng Hebrew scripture. So tandaan po, ang original Hebrew ay puro consonant lang. Tandaan po natin yon. Wala pong vowel letters. So, halimbawa, yung pong YHWH, tapos, ay sayang, hindi ko pala nailagay ito. Ngayon, ano ang ginawa ng mga Masoretes, mga kapatid? Naglagay po sila ng vowel pointing system upang mag-preserve o ma-preserve ang tamang pronunciation ng Hebrew word. Pero pagdating sa YHWH ay meron pong problema. Hindi ito, ito po, ipapakita ko po sa inyo, nagbigay ako rito ng sample. Ayan. Sample po ito, 2 talata. Kung inyong mapapansin po dyan, sa Genesis chapter 2 verse 4, yung binilugan ko ng pula, yan po yung original Hebrew word. Tapos may transliteration sa baba, Yahweh. Okay? So, pero, ano po yan? Kapag binabanggit na yan po ay Yehovah. Ano? At yung Ezekiel naman, Yahweh. Okay, pero makikita po ninyo, pariho lang yung transliteration. Yahweh, Yahweh. Pero pagdating sa translation, Yehovah doon sa Genesis, Yahweh naman doon sa Ezekiel. So paano nangyari yan? Ipiniliwanag din po ito. Mula po sa Jewish Encyclopedia. Okay, ito po yon. Ito yung kanilang explanation. If the explanation of the form above given be the true one, the original pronunciation must have been Yahweh or Yahweh. So,
ang pahayag ito mula sa encyclopedia, Jewish Encyclopedia, ay isang pag-amin ng mga scholar na Hudyo tungkol sa misteryo ng pagbigkas ng pangalan ng Diyos. Kaya ang sinasabi po dyan, yung original sound, para hanapin yung original sound, dahil ang wikang Hebro ay isinulat ng walang vowels, wala pong patinig, mga kapatid. Ang apat na litra o yung tetragrammaton ay hindi na alam kung papaano bibigkasin. Kasi may pag-amin po sa atin mga kapatid na nawala po yung tamang pronunciation po nito. Basahan po muna nga natin ito. The Masoretes who from the sixth to the thus, the tetragrammaton became the artificial Latinized name, Jehovah, as the use of the name spread throughout medieval Europe in initial letter J was pronounced according to the local vernacular language rather than Latin. So ano pang ibig sabihin po nito mga kapatid? Yung bakit sinasabi po rito? Ang mga Masoretes, yung nababanggit po rito, yung gumawa ng artificial name. So nililinaw po dito na ang Jehovah ay hindi ang original na bigkas mula sa langit. Ito ay artificial or ginawa lang ng mga Masoretes bilang memory aid. Kaya yung mga nagtatanggol doon sa ang tamang pangalan ng Panginoon ng Diyos ay Jehovah ay hindi po sinasang-ayunan ng history. Para sa kaalaman, dito, binanggit dito yung transliteration na J sa original na Hebrew ay walang J. Kaya papaano maging Jehovah nga naman? Ang tunog dapat yan ay Y or Yod. Pero dahil ang Latinized version gumamit ng J at nang makarating ito sa mga bansa sa Europe tulad ng sa Germany, England at Spain, binibigkas nila yung J ayon sa sarili nilang dila. Kaya ang Yahuwah ay naging Jehovah. Kaya alam niyo, Pastor, kahit dito sa Pilipinas, merong sariling bigkas yung mga probinsya Doon sa Pangasinan ang Binmali. Punta kayo sa Binmaloy. Pag binasa mo naman, Binmali. O doon naman sa Palawan. Doon ika sa Barangay Umog. Umog ang bigkas. Umog. Pag binasa mo, imig. Imig. Magkaiba. So, makipag-away ka doon. Hindi talaga sila susunod sa iyo So yung vernacular language, naging dahilan. Yan. Kaya yung J, naging mas common ito sa German. Kaya nga may translation ng unang King James, nilagay na yung J kasi mas naging siya. Parang rin Kuya Johnson, tricycle. Ganyan. Diba? Hindi talaga pwedeng baguhin yan. Kaya po yung mga sacred name believer ay hindi po pwedeng magpaka-istrikto. Kasi may deal sa Cebuano, Pastor. Sa Cebu. Pupunta kami ng Cebu next month. Ang kulay pula ay hindi yan pula. Puwa. Kahit anong gawin mo din. Puwa talaga yan. Puwa. Nawawala yung L, napapalitan ng W. Vernacular, yung native language na kinalaki. Parang minsan sa Tagalog din may ganyan yung kalsada. Pag pumunta ka ng mga bandang Sa Rizal. panorte, karsada na. Sa Rizal. Yung D, nagiging R dyan sa may murong. O rahan-rahan, baka ikaw'y marapa sa raan. Yan. Dahan-dahan, baka madapa ka sa daan. Iyan ay part kung bakit. Kaya yung tanong sa atin, bakit hindi yung itinuro? Mahirap yun Dahil nga may kanya-kanya po tayong language. Ngayon na binabanggit po natin dito at idinadagdag natin, Pastor, ay papaano nagkaroon ng vowel sound yung tetragrammaton. So sabi po dito, ito po ay dagdag ko lang ito, tapos babalik ko sa iyo, Pastor. The name of God used most often in the Hebrew Bible, generally transcribed as YHWH,
and is called the Tetragrammaton, Greek for something written with 4 letters. Hebrew script is an abjad. Ano nga ba yung pronunciation nito kanina? Abjad. So that the letters Yud, He, Vav, He, in this name are normally consonants, usually expanded in English as Yahweh. Yeah. Ayun na. Dito na po mga kapatid, pinaliwanag. Yung abjad, yan yung hirap ng pronunciation, hindi ko magaya rito ay binabanggit po ito. Ang ibig po sabihin nito na nakasulat dyan, pag sinabing abjad, ay ito yung inaalis mo yung vowels. Halimbawa, yung salamat, SLMT. O, yan yun. Kaya, magkakaproblema ngayon kung nananatili yon. Kaya, ano ba talaga ang tama? Jehovah or Yahweh? Pero sang-ayon po rito ay mas tama at pinakamalapit yung Yahweh. Kaya lang ang tanong sa atin, dapat ito ang itinuturo. Yan. Replaced by the word Adonai and in discussion by Hashim. Pag sinabing Hashim, the name. Minsan ginagano na lang sa pangalan. Hindi na binabanggit yon kasi nga, takot na takot silang malapastangan ito. Nothing the Torah explicitly prohibited speaking the name and the book of Ruth shows it was being pronounced as late at the 5th century BC. It had ceased to be spoken aloud by at least the 3rd century BC during Second Temple Judaism, and vowel points began to be added to the Hebrew text only in the early medieval period. Yeah. So doon sa panahon yan, nilagyan na po nila ng vowels, ginawa po nila sa Adonai or kaya at saka sa Elohim. Kaya naging Yahweh. Kaya lang, yun na nga, nasagot mo kayo na pastor. Kahit saan dyan ang banggitin, Jehovah o Yahweh, wala tayong problema. Yes. Sige, babalik ko muna sa iyo, pastor. Opo, kasi kaya hindi rin po nakikita natin problema yan. Alam niyo po mga kapatid, nung time ni Jesus Christ, ang Bible na meron po sila noon ay yung Septuagint. Yan. Yun ang nag-exist na. Greek yun. Old Testament. Oo. At pag nagko-quote sila, hindi naman nila pinapalitan na dapat Yahweh ang bigkas dito. Ayaw. Kaya hinihebro nila yon. Kundi kung ano yung nakasulat doon. Bakit? Sapagkat ang gusto ng Diyos ay yung puso talaga na marunong maturuan kesa yung tamang pag-pronounce natin ng kanyang pangalan. Pero kung tayo man ay babanggit ng kanyang pangalan, palagi dapat yan na may merong paggalang. Ano po? Kasi hindi naman natin, porket hindi natin talaga totally ma-restore yung tamang pag-pronounce itong YHWH, ay kung ano-ano na lang yung ating babanggitin sa kanya. Halimbawa na lamang, yun ngang Yawoha, o kaya Yawa, o kung ano pa man. Kung hindi mo naman intensyon na magbigay galang, kundi babanggitin mo halimbawa yung Yawa, kasi sa Bisaya, alam ko, may ibang kahulugan yan Di ba? Nasa tawa-tawa ka. So, hindi yung nagbibigay ng galang sa Panginoon. So, ang punto ay to give reverence doon sa pangalan, doon sa Diyos na atin pong sinasamba. Ano po? At by the way, Brother Johnson, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang batiin si Boy Salad, 28, sabi niya, good evening from mga kapaglaom. Watching from Thailand. Shout out sa Yamba family, sa Liboran, Baongan, Bukidnon. Thank you and God bless us all. So, thank you so much din, Brother Boy Salad. Nawa ay nandiyan ka man sa Thailand ay ang pagpapala ng Panginoon ay yung patuloy na maranasan. Ano po? Okay. So, ayan mga kapatid. Ngayon, kailan yung panahon nung nawala talaga yung pronunciation? Hindi na talaga. Kaya hindi po pwedeng yung mga nagtuturo na mahalaga yung vocalization, yung pronunciation, malabo yun. Kasi history, mga kapatid, ay binabanggit nga rito, last na ipakikita natin ito, na ang naging epekto po nito ay noong 70 AD, ito yung pinaka-turning point, nang mawasak yung temple, pakilagay po dyan para makita na lang po nila, na wala ang lugar kung saan ay pwedeng bigkasin yung pangalan ng high priest. Kasi sila lang nakakaalam, pastor. Inawala na yung temple kung saan doon dapat lagi nilang naririnig yung tamang bigkas. So nawala po yon.
nawala sa kasaysayan, kaya wala na pong nakakaalam ng tamang bigkas ng pangalan ng Diyos. So sa panig po ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, doon sa nagtanong, ay hindi yan ang importante yung translation. Kasi yung Yahweh at saka ay hindi yan ang original pareho. Malapit yung Yahweh kasi andoon yung YHWH, sa Jehovah naman, meron din naman, pero hindi po kasi yun ang basihan ng kaligtasan, Pastor. At the same time, hindi po doon nasusukat yung truth or katotohanan. Kaya hindi po tayo sumasang-ayon doon sa mga nagpapahalaga doon sa pangalan. Ang tawag po sa kanila ay mga sacred name believer or sacred name movement na sila din po ay hindi nagkakaisa. Ang mga sacred name believer, nandiyan yung Assembly of Yahweh, may Yahuwan, meron pong Saksi ni Jehovah, at iba pa. Hindi po sila nagkakaisa, Pastor. Ano talaga? Eh sila nag-aaway-away eh. Sino ba sa kanilang totoo? Tayo naman, hindi tayo nakisama doon. Kasi hindi tayo naniniwala na doon nakabase yung salvation at saka yung truth. Ang ilan nga sa kanila, Brother Johnson, sinasabi nila, dapat pag i-address mo si Christ, dapat ay Yeshua. O wag daw Kristo. Wag daw Kristo, wag daw Jesus. Oo, Di ba? kasi Kristo, kamula daw ng Krishna. Pero pag tinignan mo naman yung Greek Bible, hindi naman Yeshua ang nakalagay doon, Yesu. Oh, yun. O Jesus. Yun na di ba? nga. Oh. So, walang problema sa bagay na ganyan. Kaya karamihan sa gumagamit yan, ayaw ng Greek. Oo. Gusto yung Hebrew kasi Yeshua sa Hebrew. Oh. Sa Greek ay Jesus, ayaw nila. Yan po ay hindi po mapapatunayan at hindi po matibay na argument. Ayan. So, dun sa nagtanong, baka sakaling na-influensyan po kayo na dapat ganito ang pangalan kasi mayroong Assembly of Yahweh na idinidiin nila yon. Totoo yan. Sana makatulong po ito sa inyo, kapatid. At dito, Brother Johnson, total na pag-uusapan na rin po natin yung Yahweh. Kung napapansin niyo po, mga kaibigan, yung pangalang Yahweh or YHWH, kapag ito po ay nakita natin sa Bible, ibig sabihin tumutukoy ito sa tunay na Diyos. At ang drive na gusto kong gawin dito, Brother Johnson, ang ating Panginoong Yesus ay tinawag din po siyang Yahweh. Ano po? Ang Holy Spirit, tinawag din siyang Yahweh. So ito ay mas lalong magpapatibay sa ating argumento na ang ating Panginoong Yesus ay isang tunay na Diyos para naman doon sa mga hindi naniniwala na siya ay tunay na Diyos. At ganoon din sa Holy Spirit. Halimbawa niyan, gusto ko pong makita natin, mga kapatid. Una, basahin po natin itong Isaiah 40 verse 3. Ayan, Isaiah 40 verse 3. At kung maaari, gamitin siguro natin yung ang bagong ang Biblia 2001 or yung ang bagong ang Biblia. Ayan. May gusto lang akong ipakita. Isaiah 40 verse 3. Pwede nyo rin pong tignan, mga kapatid, sa inyo pong mga Biblia. Ayan, 40 verse 3. Ayan. So, may iba ba tayong translation dito na Tagalog? Yung ang Biblia 2001 or ABAB. Ayan. Kasi doon, mapapansin nyo po na naka-caps lock yung Panginoon. Ayan. Yan po yung gusto ko makita nyo. Pansinin nyo po may tagapagbalitang sumisigaw na nangangaral sa mga tao. Yun. Ihanda ninyo ang daan sa ilang para sa Panginoon. Nakita nyo po, yung Panginoon dyan ay naka-caps lock, naka-big letters po yan lahat. So, ibig sabihin, galing siya sa YHWH. Ano po? At ito pong verse na ito, kinote po yan ni Matthew sa Matthew chapter 3, verse 1 hanggang 3. Pansinin niyo po ang pinaghahandaan nila ng daan ay ang Panginoon, si Yahweh. Tingnan po natin, Matthew chapter 3, verse 1 hanggang 3. Ito po yung ating makikita. Para makita natin yung argumento na gusto nating ipunto. Yan. Dumating ang panahon na si Juan na tagapagbautismo ay pumunta at nangaral sa ilang ng Judea. Verse 2. Ito ang kanyang sinabi, magsisi na kayo sa inyong kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Panginoong Diyos. Si Juan, ang tinutukoy ni Propeta Isaiah nang sabihin niya, maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kanyang dadaan. Nakita niyo po, quoted by Matthew, yung nasa Isaiah 40 verse 3 na Panginoon, na YHWH,
ikinapit kay Jesus. Dahil si Juan, siya yung naghahanda ng daan para sa Panginoon. Sino yung Panginoon na binabanggit yan? Walang iba kundi ang atin pong Panginoong Jesus. So maliwanag po mga kaibigan na si Jesus ay Yahweh. Yung title, yung pangalan na Yahweh ay kumakapit din sa Kanya. Patunay na si Kristo ay tunay na Diyos. Ayun. Ngayon, tignan naman po natin dito sa Jeremiah 31 verse 33 hanggang 34. Jeremiah 31, 33 hanggang 34. May ganito naman tayo Ito naman po ay patungkol sa Holy Spirit. Ano po? Ang sabi diyan, kundi ito ang tipan na aking pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Verse 34. At hindi na magtuturo bawat isa sa kanilang kapwa at sa bawat tao sa kaniyang kapatid na magsasabi iyong kilalanin ng Panginoon. Pag doon po sa isang translation natin, mas makikita natin na yan po ay YHWH. Sapagkat makikilala nilang lahat ako mula sa kaliit-liitan sa kanila hanggang sa kadakilaan sa kanila, sabi ng Panginoon, sapagkat aking ipatatawad ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ngayon, pansinin po natin, Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10, verse 15 to 18. Yan pong verse na yan ay quoted. Ano po? Ng author ng Hebrew. Yan, sabi dyan, at ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin sa pagkasabi niya na, pansinin niyo po sino daw ang nagsabi? Ang Espiritu Santo. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ayan, so YHWH po yan, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Verse 17. Ayan, verse 17, at ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Verse 18. At kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. So dito makikita natin mga kapatid na napakalinaw ang ating Panginoong Yesus, ang title na YHWH ay kinapit sa Kanya. Same din sa banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Sa madaling salita, ang anak at ang Holy Spirit ay tunay na Diyos, Brother Johnson. Okay, so maganda. Uy, may tawag po tayo from Pangasinan. Si Brother Joe. Hello po, nandyan pa siya. Sige, pagbigyan natin. Hello po, kapatid. Hello? Nawala? Okay, balik po kayo. Kapatid, tawag po ulit kayo. Kung makatawag po kayo kasi sakto nang ipapasok na namin kayo ay naputol. Sa mga gustong tumawag, mga kapatid, may haba pa po yung ating time. Tawag na po kayo. Okay. Meron po ditong tanong si Abigail Viado. Abigail Viado. Kung nakita po nyo direct, ilagay natin ito. May tanong siya tungkol sa Great Controversy, chapter 33. Ayan, babasahin ko na lang kung hindi po nakita po dyan. Ang tanong niya ay doon sa page ng pag-aaral natin. Yung naka-cross-post po kasi doon po may mga tanong. Ang sabi niya, tanong ko lang po, Pastor and Brother Johnson. Sabi po doon sa page 4117. Ayun na, nakita na. Sabi niya, tanong ko lang po, Brother Johnson, ngunit nang siya'y, magkasala, siya'y pinagbawalan ng kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Ano ang ibig sabihin dito, Pastor at Brother Johnson? Salamat po sa sagot. Okay. Sagutin natin yan, pero nakapasok na yung live na tawag. Para hindi maputol, ipasok muna natin ito. Paalala po ninyo, babalikan natin yung tanong ni kapatid na Abigail Viado. Okay, hello po kapatid na Joe. Ay, good evening po. Opo. Tanong ko lang po yung
Yung Colossus chapter 2, verse 16, ano po yung Sabat doon na napukaw na, nawala? Ano po ba yun? Okay-explain niya po. Ay, sige, basahin po natin. Maganda po itong ipaliwanag po ito mga kapatid. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. So ang natatanda kong tanong niya, Pastor, ay ano yung Sabat na binabanggit dito? Bakit nga naman binanggit dyan sa mga naunang salita? Sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. So yung tanong niya, yung nasa huli, Sabat. Ayan, maganda po yung katanungan ng ating kapatid. Alam niyo po, ang masasabi natin dito, Brother Johnson, pag tinignan natin sa context niya, taas lang natin ng konti yung basa sa may verse 14, makikita po natin na yung Sabat na tinutukoy dito ay hindi po ito yung weekly Sabat. Okay. Ano po, kundi ito po ay yung ceremonial Sabat. Tama. Ano po, pansinin po natin, sabi diyan, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan. So yung pinag-uusapan po rito, yung nasusulat sa palatuntunan na Okay. laban sa atin, na hindi naaayon sa atin at ito'y kaniyang inalis na ipinako sa krus. Verse 15, ayan. Sabi sa 15, pagkasamsam sa mga pamunuan at sa kapangyarihan, sila yung mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. And then, darating na tayo sa verse 16 hanggang 17. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Verse 17, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. So, sangayon po sa konteksto, ang Sabat na tinutukoy dito ay yung nasusulat sa palatuntunan. Okay. Ang weekly Sabat po, hindi po siya nasusulat sa palatuntunan, kundi doon po sa tapyas na bato. At hindi yun pala tuntunan. Hindi yun palatuntunan. Decalogue yun Ano eh. po, yun po ay Decalogue or moral law. Yeah. Ayan. Kaya nga sabi sa verse 17, maliwanag, these are a shadow of things that were to come. Yun. The reality, however, is found in Christ. So ito yung mga inaaninuhan ni Kristo. Hindi po ito weekly Sabbath. Kasi kahit si Jesus, nung siya ay muling nabuhay na, yung mga alagad, especially yung tatlong bumisita sa kanya kaagad na mga babae, sila Maria, nung hinanap nila yung kanilang, pagkatapos nilang lagyan ng pabango si Jesus, sila ay nagpahinga sa ikapitong araw sang-ayon sa utos. So, kahit si Jesus ay napako na sa krus, ang Sabat ay nananatili pa ring utos, Brother Johnson. Okay, yan. Maganda po. At mag-aada ako doon, Pastor, kasi nga, pakibalik nga direct yung talata sa 2:16 ng Kolosas. Gusto ko lang pong magbigay ng isang idea na mahalaga sa atin. Pagka binasa po natin ito, sabi diyan, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Ang payo ko po ay huwag po tayo dumiretso doon sa Sabat. Isaalang-alang po natin yung tinatawag na syntax. May tinatawag sa tamang pag-aaral na syntax analysis. Pag sinabing syntax, ito po yung mga binanggit sa iisang talatang yan. Bakit may binabanggit yan tungkol sa pagkain, tungkol sa pag-inom, tungkol sa kapistahan o bagong buwan, bago yung araw ng Sabat? Ngayon, doon sa Sabat na yan, plural ho yan. Sabat days. Ayan. Sa Greek po ay ton sabaton. Ito po ay plural form. Refers not to the weekly 7-day Sabbath, but the special ceremonial Sabbath. According po sa Jewish calendar na nababanggit sa chapter 12 ng Exodus at saka chapter 23 ng Leviticus. Ngayon, bakit ko binanggit po rito na mahalaga yung isama natin yung syntax, pagkain at inumin? Kasi dito, Pastor, marami ang nagkakaproblema.
ginagamit nila yung talata, hindi natin sinasabi na yung nagtanong. Bonus na lang ito, kapatid na Joe, ano? Meron pong mga reasoning kasi, Pastor, na ginagamit ng talata, doon lang nakapokus sa Sabbath para tutulan ang Seventh-day Adventist. Pero actually, kung gagamitin ang talata na hindi na mahalaga yung Sabbath, okay, granting na ang tinutukoy ay yung weekly Sabbath, yung ikapitong araw, ang problema ay kasama doon, Pastor, yung pagkain at inumin. Yan. Dapat yung gagamit nito, dapat hindi na rin bawal yung alak. Yan, totoo. Halimbawa, ang gagamit po nito, yung mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo, ay hindi na bawal ang dugo. Sa mga born again at sa iba pa, dapat hindi na bawal ang dugo. At pwede na rin kumain. Sa kung halimbawa, yung mga ADD naman, yung dating daan. Dapat hindi na bawal yung inihandog sa Diyos-Diyosan. Ayaw nga nila sa Jollibee, kahit chicken Totoo yan. Kasi may halal daw. So, minsan, mayroon tayong maling gamit ng talata na pag ibinalik sa atin ay problemado din. Ini-interpret natin ito ng tama para makatulong sa ating makaibayo sa pananampalataya. Na dito, ito po ay tumutukol sa mga festivals. New Moons, yung binabanggit po rito, specific sa Jewish ritual observation, part po ito ng ceremonial law. Yung mga ceremonial law na yan, ay tama na sinasabi po doon sa talatang 17, punta natin yung 17, yung verse 17 ng Colossians, chapter 2. Okay? Ayan, na isang anino ng mga bagay na magsisiliting, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Yan. So, maliwanag na yung mga binanggit po doon, pagkain, inumin, kapistahan, bagong buwan, at araw ng Sabat, yun ay nagtuturo sa darating na kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Samantalang yung weekly Sabbath na ating ino-observe hanggang ngayon, Pastor, ang tinuturo nito hindi yung cross, kundi yung creation. Okay? Yung creation sa Genesis chapter 2 verses 1 hanggang 3. So, magkaiba po ito. Kasi yung Sabbath dito ay nagtuturo, pointed forward to Christ. So, yung moral Sabbath, commandment, weekly Sabbath, ay ito po ay tinuturo tayo pabalik sa creation. Ayan. So, ito po yung mahalaga, mga kapatid. At, Pastor. Opo. At saka, pag pinansin po natin yan, tinignan po natin yung Greek word nga dyan, doon sa handwriting or palatuntunan, nasusulat sa palatuntunan, kerograpon ang ginamit doon, Brother Johnson. Tama. Pero throughout the writings ni Paul, kapag ang intensyon niya ay patungkol sa kautusan ng Diyos, madalas niyang ginagamit sa Greek nomos. Kaya magtataka ka, bakit hindi nomos yung ginamit dito? Bakit kerograpon? Bakit maingat na pinili ni Paul yung word na yon sa halip na nomos? Kasi nga, ang pinatutungkulan niya, hindi talaga yung pagpawi ng Sabat, kundi nung mga seremonyal na Sabat. Yan, tama. At ang meaning ng kerograpon, ang ibig sabihin nun ay listahan ng utang. Listahan ng pagkakautang kasi pagka nagkakasala noon, Pastor, naghahandog ng hayop. At yung record of sin, kerograpon, ito yung dugo ng hinandog na hayop na ipinapahid doon sa kortina ng templo. Okay? So yun yung kerograpon. Nung mamatay ang Panginoon, wala namang may hawak doon sa templo. Ayan. Doon sa Mateo, napunit mula itaas hanggang baba. Ibig sabihin, inalis nga niya yung ceremonial Sabbath. Ang nagiging kalituhan dito, kasi yung mga festival, yung mga kapistahan, Sabbath din kasi kung tawagin sa Bible Kasi wala rin naman silang ginagawa wala rin silang mga pagtatrabahong ginagawa, kaya ang tawag nila ay Sabbath din. Baka may follow-up po ang ating kapatid. Hello po, brother. Hello po. So, ibig sabihin yung weekly Sabbath, kailangan pang sundin. Tapos dun sa nabanggit nyo kanina, kasi yung mga 7-day Adventist, ang daming bawal. Hindi ba sila umahatol pag kumakain ng karumal o na hindi katulad ng mga 7-day Adventist na ang daming ginabawal na kain? Sige, salamat hindi sa ba sila umahatol nun? Sige, salamat sa follow-up. Huwag ka lang aalis dyan para pwede ka mag-follow up uli.
ang Seventh Adventist hindi po humahatol. Yung pong pagtuturo na bawal ang ganito, bawal ang ganon, hindi po judgment yun, kapatid. Sige, Pastor, ikaw muna. Opo, kasi kung titignan po natin, kapatid, doon sa Biblia, ang paghatol talaga ay sa Diyos. Ano po, siya yung hahatol doon sa mga kumakain, siya yung magpaparusa. Ang ating ginagawa ay ipangaral natin kung ano yung katotohanan. So kapag pinangaral natin ito, hindi ito nangangahulugan na tayo ay judgmental na sa mga tao, kundi ipinapakita natin kung ano ba talaga yung turo ng Diyos at ano yung natural consequence once na ang isang tao ay lumabag sa utos ng Diyos at hindi niya tinanggap yung katotohanan na ito. Di ba? Halimbawa na lang, yun nandun sa Isaiah chapter 66, di ba? Verse 15 to 17. May paghatol ang Diyos doon sa mga kumakain. Kaya hindi po tayo personally, hindi tayo mahatol sa mga tao. Pero ang kahatulan ay nasa sa Diyos po yan. Dahil siya ang may karapatan na magbigay din ng punishment sa mga taong lalabag at sisira sa kanyang kautusan. Ayan. Iba po ang pagsasabi ng mali sa judgment. Ang paghatol ay yung sinabi mo, hindi ka na maliligtas. Kaya nga, dinidiscourage po natin sa mga kapatiran po natin, mga miyembro, na ang hindi nangingili ng sabat, hindi sumunod sa 10 utos, kumakain ng mga karumaldumal, ay huwag sasabihin na hindi kayo maliligtas. Iyon ang paghatol. Pero ang sabihin mong mali ang kapatid, dapat ganito ang nasa Biblia, ay hindi po judgment yon. At hindi po namin sinasabi yan dito, mga brother. Hindi po kami nagsasabi na ang kumakain ng baboy ay hindi na maliligtas. Ang hindi nangingil ng sabat, hindi na maliligtas. Yun po yung judgment. Pero yung ituro po natin na mahalaga na ipangilin yung araw ng sabat at mali na hindi po natin ito pinapahalagahan, yun po ay hindi judgment kasi yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yung pong hindi pagpapahalaga sa araw ng sabat, yan po ay isang paglapastangan, sabi ng Biblia. Basahin po natin. Sa Ezekiel, Kapitulo 22, talatang 26. Chapter 22, verse 26. Tingnan natin kung hindi ako nagkakamali dyan. Ezekiel, yan, tama. Ang mga saserdote niyaon ay nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan at nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Sila hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan o kanilamang pinagbuni-muni ang mga tao sa marumi at sa malinis at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabat at ako'y nalapastangan sa gitna nila. So dito, yung hindi ka magturo na mayroong marumi at mayroong malinis, hindi ka nagturo ng banal at karaniwan, yung banal ay yung araw na sabat, karaniwang araw, yung 6 na araw, ito po isang paglapastangan. So pag binasa po namin ito sa inyo, ay hindi po namin kayo hinahatulan. Okay? Bagaman contextually speaking, iba rin yung tinutukoy ni Pablo po doon, kasi sa panahon nila, Pastor, sa panahon ng Kulusas, ay ginagawa nung mga Hudyo na ay hindi kayo nangingilin. Sila yon. Yan. Hindi po yun natin ginagawa dito. Payo na rin sa mga nanonood ng mga Adventist. Kasi meron akong nakikita nung araw huwag po natin gagawin yon. Kasi ang paghatol ay sa Diyos. Pwede tayong humahatol ng matuwid na paghatol ayon sa talata. Katulad po nito na ating binabasa kung ano ang tama. Ayan. Pastor. So, baka may follow-up yung ating kapatid. Siya po ay on air pa daw. Okay. Sige, brother. Mayroon pa po kayong last na follow-up para kung mayroon mang tatawag. So salamat po sa sagot kasi may mga na pagka nakakain ng sinasabi nila, baka mapapahamak ka dyan, may mga gano'n kaya naisip ko lang parang pumahatol na sila, parang gano'n. Opo. So yun naman po. Thank you. Salamat po sa hindi pala yung sabat na weekly sabat yung nawala doon. So, Opo. sige po. Ayan. Salamat po. Okay, thank you, brother Joe. Salamat. At tawag ko lang uli sa susunod. At salamat at nakatulong sa inyo. Siguro, maganda yung sinabi niya, Pastor Maganda yung sinabi niya na hindi lang pala yung sabat yung ikapitong araw.
magbigay siguro tayo, Pastor, ng additional na talata kung ano yung mga Sabbath na seremonyal. Okay, pwede ba tayong magbigay? Ayan. Siguro po, actually marami po niyan dito sa Leviticus chapter 23, may makikita po tayong iba't ibang mga ceremonial Sabbath. Ano po? So, buksan po natin sa Leviticus chapter 23. Hanapin ko lang po Ayan. Sige, ito po ay mga kapatid. Meron po ditong mga kapistahan na tinatawag. Okay? Yung Sabat talaga na ikapitong araw ay nasa 23 verse 3. Ayan. Okay. Sige, Pastor. Ituloy mo, Pastor. Ayan. Tapos yung verses 6 hanggang 8. Yan, basahin po natin. Ayan. So ito rin, mga ano rin po ito, mga kapistahan din po ito. Sabi Passover dyan, yan. doon na tayo. Ito ay yung ikapitong araw. Sa Leviticus chapter 23 verse 6. Sa 6 na po tayo. Ayan. Sa 6 na po tayo hanggang 8. Ito po ay, pag tinignan natin, ito yung iba't ibang mga, iniuugnay din ito sa sige po, sa verse 6 hanggang 8. Ayan. Yo. Okay. At nang ika-15 araw ng buwan, iyan ay kapistahan ng tinapay na walang Yan. lebadura. Sa Panginoon, 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang lebadura. Pasko, no? Verse 7. Sa unang araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong, anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin. Verse 8. Kundi maghahandog kayo sa Panginoon na 7 araw ng handog na pinararaan sa apoy. Sa ikapitong araw ay magkakaroon ng banal na pagpupulong, anumang gawang paglilingkod ay huwag ninyong gagawin. So yan po mga kapatid, isa rin po yan. Ano po, actually meron pa dyan yung Feast of Trumpets. Day of Atonement sa verses 27 and 32. At Feast of Tabernacles sa verses 34 to 36. Ayan, so meron ding tinatawag na sabbatical year o yung tinatawag nating yung basahin na lang natin, Leviticus 25 verse 4. Ito yung Sabat para sa lupa naman. Ayan. Or yung yearly Sabat. Leviticus 25 verse 4, datapwat sa ikapitong taon ay magiging Sabat na takdang kapahingahan sa lupain, Sabat sa Panginoon. Huwag mong hahasikan ang iyong bukid, ni kakapunin ang iyong ubasan. So yan po yung iba't ibang Sabat. Merong weekly Sabat, merong monthly, at meron din pong yearly. Ito pong Leviticus 25 verse 4. Ayan. So bago ko ibigay kay Brother Johnson, meron palang bumati sa atin, si Sister Helen Sebrea. Batiin ko lang din po, siya po ay nakikinig sa atin from Pakistan. Uy, Ayan. malayo And then Dapat si mabati Brother Gilbert Como Bascogen. Magandang gabi po, watching po from Nauhan, Oriental, Mindoro. Tama ba yung bigkas ko? Nauhan o Naujan? Ayan, iba-iba talaga ang bigkas, Brother Johnson. No? So, magandang panonood po sa inyo. Okay. Okay, nasa na yung talata? Ulitin mo, Pastor, baka hindi na-pick up. Okay, sige po. Na-flash na po kanina yung talata. Okay. natin. Leviticus 25. Okay na? Opo. Sige. Meron ditong tanong sino nga ba ito? Ayan, ito. Ay! Ayan, kay Abigail. Pamuntik natin makalimutan. Abigail. Sige, sagutin po natin ito, mga kapatid. Yung pong tinatanong niya ay yung... Ayan, nandyan sa screen. Ulitin ko pong basahin, mga kapatid. Sa Great Controversy, Kabanata 33, chapter 33, page 417. Tanong ko lang po, Pastor and Brother Johnson, ngunit nang siya'y magkasala, siya'y pinagbawalan ng kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Anong ibig sabihin nito, Pastor and Brother
Johnson, salamat po sa sagot. Ayan. Okay, sige, Pastor. Ayan. So kung ang tinutukoy niya, kasi medyo mahaba itong Yun na lang tanong verse niya. na ito. So i-summarize ko na lang po. Oo, yun. Nabanggit naman Siguro niya ang rito. pinakatanong niya ay ano yung ibig sabihin Kasi nung pinagbawalan na siya eh. pinagbawalan. Ayan. So ang kinakausap po rito ay sila Adan At iba. at Eva, kasama na po dyan si Eva. Okay. So yung hindi na sila makakain ng punong kahoy kasi hindi po sila pinanganak na immortal. Ano po, sila po ay talagang, subject pa rin sila sa, kumbaga ay hindi sila immortal. Bagamat hindi sila mamamatay, hindi yun nangangahulugan na sila po ay walang kamatayan. Ano po? At yung pagkain ng punong kahoy, ang sabi nga sa atin ng talata, kaya nila palalayasin doon, baka makakain sila at magkaroon pa sila ng buhay na walang hanggan. Ano po? So sa madaling salita, Kung puno ng kahoy ng buhay yun, hindi rin sila mamamatay. Opo. Kaso makasalanan na sila. Ayan. Adi ang hirap yun. Kaya sila po ay hindi na binigyan ng access ng Panginoon. Di ba? Iyo. Makikita natin yan sa Genesis chapter 3, verse 22 to 24. Ayan, tignan po natin. Basahin siguro natin. Genesis chapter 3, verse 22 to 24. Ayan. Sabi diyan, at sinabi ng Panginoong Diyos, narito't ang tao'y naging parang isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At baka ngayon iunat ang kaniyang kamay at pumitas naman ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Iyon. Verse 23. Kaya pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kaniyang bukirin ang lupaing pinagkunan sa kaniya. 24. Ano pat itinaboy ang lalaki at inilagay sa silangan ng halamanan ng Eden ang mga kerubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ang daan patungo sa kahoy ng buhay. So yan po, kasi baka nga naman sila makakain, makasalanan na sila, Brother Johnson, pinaalis na po sila. So sa tingin ko, kung yun po yung concern ni Sister Abigail, Tingin ko yun na yun. yun po yung sagot natin. Ayan. So, ang mahalaga po, kapatid, na mensahe po rito ay ayaw ng Diyos na tinatawag na walang hanggang makasalanang buhay. Ano po, imagine po ninyo, kumain sila ng punong kayo ng buhay, hindi sila mamatay, kaso makasalanan na po sila. Kaya pagpigil po yon sa walang hanggang pagiging makasalanan. Ang resulta po, mga kapatid, kapag kumain po sila noon, magkakaroon silang tinatawag na immortal sinner. Ano? Nang ibig sabihin, ang kasamaan, hirap, pagdurusa, ay hindi matatapos. Kasi Immortal, makasalanan na sila. Biro mong kahirap nun. Oo nga. Habang buhay kang mamumuhay na makasalanan. Kaya napakaganda ng solusyon po, mga kapatid, ano? Ang ganda eh. Doon lumalabas yung tinatawag na justice and mercy. Yung pagiging makatarungan at habag ng Diyos. Ang katarungan ay, ang justice po doon. Nagkasala sila, kailangan panagutan. Yun ang justice. Manawanagot sila kasi lumabag sila eh. Meron ng batas. Samantalang yung mercy, yung awa, ay ang pagbabawal na ginawa ng Diyos sa kanila ay isang paraan ng habag para hindi po sila magdusa ng walang katapusan sa mundong makasalanan. Kaya lang nagkasala na sila, pananagutan po nila yon. At ang solusyon na ginawa, ayun na nga, yun sa chapter 3, verse 15. Yung first gospel, yung unang tinanong ito doon sa sa Lancaster. Yung unang gospel sa salitang Latin. At yun yung Genesis chapter 3 verse 15. Ayan. Pinakita po doon yung pagtubos na gagawin. Ayan, sabi, at pagalitin ko ikaw at ang babae at yung binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog yung ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. So yung binhi ng babae ay walang iba kundi yung ating Panginoong Hesukristo. Ito ang naging solusyon doon sa kasalanan. Yun yung antidote doon sa bagsik ng kamandag ng kasalanan. Yung kamatayan ng ating Panginoon. Na dahil doon ay pwede uling mabuhay na walang hanggan yung sasampalataya sa Kanya. 3:16 ng Aklat ng Juan. Ano sabi po doon, mga kapatid?
binalik uli yung everlasting life. Pero maganda na ang paraan. 3:16 ng John. Ganito ang ating mababasa, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya ay sampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Ayun ang napagandang solusyon. Kasi kung kumain sila doon, ang tao, kasama tayo roon, walang katapusang paghihirap. Kasi Totoo bunga yan. ng kasalanan niya. Wala na. Masisira. In relation dyan sa binanggit nyo, Brother Johnson, ay gusto nating ipakita mga kapatid, napakaganda ng talata. Ano? For God so loved the world Yo. that He gave His only begotten Son, that whosoever believe should not perish. Ano po, kung sino man yung sasampalataya, ay hindi siya mapapahamak, kundi magkakaroon. Kundi merong buhay na walang hanggan. Ano po? Kasi meron ako nakita kanina, sabi rito, paano daw yung pag hindi ka vegetarian, hindi ka maliligtas, sinagot na po ng talata. Hindi vegetarianism ang makapagliligtas sa tao, kundi ang dugo ng ating Panginoong Hesus. Yun yung makapaghuhugas ng ating kasalanan. Hindi kung ano yung, kung ikaw ba, hindi mo tatanungin ng Diyos vegetarian ka ba o hindi? Kung hindi ka maliligtas, hindi yun ang hinahanap. Ang hinahanap, yung katwiran ni Kristo, yung dugo ni Jesus, ang hinahanap ng ating Panginoon. Hindi niya sasabihin, teka lang hindi ka pa vegetarian. Bawal ka rito sa langit. Walang ganun sa Bible. Nakakatuwa kasi nung nakaraang Sabado, doon sa church mo, Pastor, ay mayroong tanong na bumangon. Na yung pong pagkain ng karne, ito ang nagiging pangit yung attitude, yung mood ng tao, ganito, ganyan, talagang idinidiin niya. Nagulat. Sabi ko, alam mo ba si Hitler, vegetarian? Totoo yan. Totoo po. Vegetarian si Hitler hanggang sa mamatay siya. Striktong vegetarian. Kaya hindi po totoo, no? Actually, may mga vegetarian na yung mas may hindi vegetarian na mas pasensyoso, mas malumanay, mas hindi high blood. Yan. Makikita nyo, may mga nagpo-programa dyan gigil na gigil pero vegetarian. Oo nga. Panoorin mo yung kumakain ng karne, malumanay naman. So, hindi po yun, mga kapatid. Hindi po yun ang sukatan. Baka meron kang idadagdag. Ayan, idagdag ko lang yung Romans chapter 3 verse 22, Brother Johnson. Romans chapter 3 verse 22. Pansinin niyo po ito. Kaya ako mga kapatid, kapag may nagturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng vegetarian, X ka agad yan. Bakit? Wala po sa Biblia yun Pansinin niyo ang sabi ng Romans chapter 3 verse 22. Sa makatuwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Ano ang hinahanap sa atin? Yung katwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Tuloy na natin sa verse 24. Sige, tuloy natin sa verse 24. Ano sabi dyan? Verse 24. Yan. Palibhasay, inaring ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Di ba napakalinaw? Hindi sinabi dyan na palibhasay, inaring ganap dahil hindi na kumain ng manok. Hindi na kumain ng isda. Okay, inaring ganap. Ito, dadagdag ko dyan, Pastor. Napakaganda po nito. Romans chapter 14, verse 17. Tingnan po ninyo. Ang ganda po ng pagkakasabi dyan. Basahin muna natin sa Tagalog, tapos babasahin natin yung English. Ayan, sabi po dito, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu. O kita nyo, ilagay natin sa English. Kanya po mga kapatid. Sabi po dyan, for the kingdom of God is not the matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. So, pagkatapos na na-discuss namin, Pastor, yung righteousness by faith, abay, amen! Pagdating sa vegetarianism, hindi, kailangan vegetarian, kailangan ganito, ganyan. Ay, wala ho sa righteousness by faith. Kasi may nakikita tayong video na kumakalat na yung vegetarianism kasama sa righteousness by faith. Abay, dito ay hindi
walang kinalaman sa righteousness yung pong pagiging vegetarian. Tingnan po ninyo ang sulat ni Apostol Pablo, Roma 14:17. Mali po. Kapag ginawa po natin, dyan tayo magkakaroon ng revival and reformation. Salungat na po yun sa Biblia. Hindi tayo laban sa vegetarianism. Wag lang po natin siyang batayan para maging matuwid sa harap ng Diyos. Opo. Yun po nagkakaproblema eh. Kasi tuloy natin yung basa sa verse 19 hanggang 20. Tingnan niyo po hindi po kami ang nag-invento nito. Si Pablo po ang nagsulat nito. Romans chapter 14 verse 19 hanggang 20. Oo nga, nandun na pala karugtong, no? Ayun, kaya nga, sundin ang mga bagay na makapapayapa at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. Yan ang gusto ng ating Iyo. Panginoon. 20. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Di ba? Imaginein mo, inalay ni Kristo ang kanyang sarili, ang kanyang dugo ay nabuhos sa atin, din dahil lang sa pagkain, sisirain natin yung ginawa ng Diyos. Tama. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis, gayunman ay masama sa tao ang kumain ng laban sa kanyang budhi. Kasi ito makikita natin na kapag yung kinakain mo, nakakaapekto na, nakakaperwisyo na sa iba, ay yun ang hindi dapat. Ano po? Kaya wag nating hahayaang masira ang gawa ng ating Diyos dahil lamang sa pagkain. Tama. Ayun. Okay. Meron pa po bang tanong? Ang alam ko po tanong kanina ay yung meron pa po kayo direct nakita, pwede pa tayong maghabol ng isang tanong kay Nats Benedicto. Ito na lang sa online. Itong ito. Nasagot na po kasi yan kay Ayerson, Yung sabi ni Nats Benedicto, ang mga SDA ay ang mga Hudyo. Ang mga SDA ay ang mga Hudyo na matitigas ang ulo sa ating panahon ngayon. Kasi kumukuha sila ng utos na hindi para sa kanila. Ang utos ni Moises na para lang sa mga Israelita. Yan. Ayaw nila ng utos ni Kristo. Sino kayang ayaw, ha? Sino nagkwento sa'yo, Brother Nats? Ayaw nilang Ebanghelyo ni Kristo, mga SDA na Hudyo. Sino may sabi sa'yo na ayaw namin ng utos ni Kristo? So, para sa kaalaman ng ating mga nanonood sa TV, si Brother Nats Benedicto ay kaanib na ang dating daan. So, para matulungan natin yung kapatid na ito na maisip yung kaniyang sarili na mga sinasabi na ito ay bumabalandra sa kanya, ay sila ang dating daan po talaga ang tunutuong sumusunod sa utos ng mga Hudyo. Pero bibigay ko sa iyo muna, Pastor, ang unang bahagi. Tapos ipapakita ko po sa inyo kung paano pong ang dating daan o itong si Brother Nas para matulungan po natin siya. Ang totoo na hindi nagtuturo ng wala sa Ebanghelyo ni Kristo. Sige. Pastor. Ayan, meron akong hinahanap na talata Kasulat? Sa Bible po, ayan, hanapin ko lang. Sa Bible po mga kapatid, gusto ko pong makita natin na ang matitigas ang ulo, hindi yung sumusunod. Ang matitigas ang ulo, yung ayaw Ay, sumunod tama, sa Diyos. Ano po? Hinahanap ko yung talata. Teka lang. Ayan. Hanapin natin. Ito siguro ito yung gusto kong makita. Jeremiah 7 verse 24. Ayan, pasinin po natin. Jeremiah 7 verse 24. Tapos kung makita mo pa, Brother Johnson, yung ibang mga talata. Alam niyo po, sa Biblia, ang tinutukoy na matigas ang ulo, yung ayaw sumunod. Kasi bakit magiging matigas ang ulo, ay sumusunod na nga. Di ba? Kaya nga ang Israel noon, kaya sila nagagalit ang Diyos sa kanila dahil ang titigas ng ulo nila, ayaw nilang sumunod. Kasi ninyo to, ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling mga payo at sa pagmamatigas ng kanilang masasamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Ano daw? Yung ginagawa nila, nakinig sila sa sarili nilang mga payo na hindi na sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi po totoo na ang SDA ay parang mga ito yung matitigas ang ulo ng mga Hudyo. Hindi, kasi nga ang Seventh-day Adventist
Ang amin pong layunin ay ipaalam sa tao ang kautusan ng Diyos at sundin natin ang kanyang kalooban. At ang kautusan na ito, kautusan din po ito ni Kristo na ating sinusunod. Hindi po natin sinasabi na huwag na tayong sumunod kasi kapag ang nais mo ay huwag sumunod, yun ang matigas ang ulo, Brother Johnson. Maliwanag naman sa talata. Kahit sa aklat ng Isaiah, ng Jeremiah, makikita nyo yan kung sino talaga yung matigas ang ulo, yung ayaw sumunod sa Diyos. Okay. Ayan, so ipapakita ko po sa inyo, mga kapatid, yung doktrina na ni Brother Nuts. Sa ang dating daan, sabi niya kasi, pakita nga muna natin yung banat niya. Yung kanyang, hindi naman kasi tanong, kundi tulig sa Ang mga SDA, ay, bilisan na natin. Huwag na natin, plus na lang yan kasi ang oras. So ito po mga kapatid, patunayan po natin. Alam niyo po ba, ginagamit po ng ADD, yung bawal ang tato, na mababasa po natin yan sa Leviticus 19, talatang 28. Ayan, kabawal-bawalan po sa kanila yan, mahigpit. Pero wala ho kayong mababasa dyan sa New Testament. Wala po kayong mababasa na inutos ni Kristo yan. Huwag ninyong kukulitan ang inyong laman dahil sa namatay, huwag ninyong ilimbagan ang inyong laman ng anuman tanda. Ako ang Panginoon. Sa English po yan ay tattoo at sa ibang version. So wala po yan sa New Testament, pero itinuturo, mahigpit niyan. Kaya baliktad yung kanyang sinasabi. Ngayon, ang Deuteronomy 22 verse 5. Ayan. Yan, tattoo sa English, tattoo. Bawal yan sa kanila, mahigpit yan. Pero wala doon sa Ebanghelyo ni Kristo, wala sa Gospel yun, Brother Nuts. Isa pa, Deuteronomy chapter 22 verse 5, na ang babae ay huwag magdadamit ng ukol sa lalaki. Bawal sa kanila magpantalon. Wala rin ito sa Bagong Tipan. Wala rin po nito sa salita ng ating Panginoon. So siya yung gusto yung Hudyo. Hindi tayo. Tayo, gusto natin yung utos ng Panginoon. Baliktad do. Father Nuts, yan. Mag-isip-isip po kayo para sakaling makatulong sa iyo. Okay. Kaso wala na tayong oras, Ayun Brother na. Johnson. Wala Siguro na. tapusin natin ito sa isang panalangin. Sige. Tayo po ay manalangin.